guys. Ang unang gagawin mo pagkulo mo ng tubig, kailangan yung tubig na pagkukuloyin nyo, lagpas yung balot, lagpas sa sukat ng balot. Lagyan natin ng asin para may lasa ang balot. Hintayin mo nang kumulo yan bago ilagay yung balot. Tapos nabilang ng 20 minutes bago tanggalin. Kailangan wag sasubra sa 20 minutes ng pagkulo ng balot kasi kapag sumubra yan, nalambot yan. Ayan, kumukulo na siya. Ilalagay na natin itong balot. Kailangan lagpas sa balot yung tubig guys. Meron pa ako isang nabasag dito. Sama na rin natin dyan. Nabasag ko yung kanina pang ipitol ako, nilaglag. Ang oras natin ay 13:08. Kailangan babalikan natin siya. 13:28. 13:28, babalikan natin yan. Tatatanggalin sa kanyang pagkalaga. 6 minute plates guys, 6 minute plates. Eksaktong 20 minutes guys, papatayin na natin yung kalan. Ayan. Yan yung oras natin. Eksaktong 20 minutes, pinatay ko yung kalan. Ito na guys, kain na tayo. Unahin ko muna itong tirahin yung basal. Itong sasawan guys, susang probinsya to. Tuba yan. Oh. Asin. Bumili ako ng second hand na motor kasama yung jowa ko. At pagbigay sa akin ng may-ari ng motor, sinabi niya na tuwing uulan, lagyan mo ng petroleum jelly yung tambutso para di kalawangin. Nung gabi, pumunta ako sa bahay ng jowa ko para formal na magpakilala sa magulang niya. Pagbaba namin sa motor, sinabihan niya ako ng, habang kumakain huwag kang magsasalita. Pag may nagsalita kasi dito sa amin, siya ang pinaghuhugas ng pinggan dito. Pagpasok ko sa pinto ay nakita ko agad ang sobrang daming huhugasan na plato. Pagdating namin sa kusina, may mga hugasan pa rin ng plato. Pagtingin ko sa kubeta nila may platong pa ring nakakalat. Umupo kami sa mesa, wala pa ring nagsasalita. Napansin ko na wala talagang magpapatalo sa mga to, kaya lumapit ako sa jowa ko at hinalikan ko ito. Wala pa ring nagsalita. Lumapit pa ako at hinawaka ko ang dibdib nito, pero wala pa ring nagsalita. Kaya ang ginawa ko, pinuni ko ang damit nito. At may nangyari sa aming dalawa sa harap ng magulang niya. Galit na galit ang mag-asawa, pero wala pa rin talagang nagsasalita. Tinignan ko ang nanay niya. Hinawakan ko ang dibdib nito at may nangyari din sa aming dalawa. Yung tatay niya ay galit na galit at ang nanay niya naman ay nahihiya, pero pagkatapos nun wala pa ring nagsasalita. Pagkatapos nun, biglang dumilim ang langit at nagsimulang umulan at naalala ko ang sinabi ng nagbenta ng motor sa akin. Kaya inilabas ko ang petroleum jelly sa bulsa ko habang nakangiti at biglang sumigaw ang tatay niya ng, okay sige, ako na ang maghuhugas ng pinggan. Natakot ang tatay na turbuhin ni Kuya kaya siya na lang nag-volunteer na maghugas ng plato. Si Juan ay nasa isang clinic upang magpabunot ng ngipin. Sabi ni Juan, Doc, duwag ako magpabunot ng ngipin. Sabi ng doktor, no problem. Heto ang beer, uminom ka. Uminom si Juan ng 3 boteng beer. Sabi ng doktor, oh matapang ka na ba? Sabi ni Juan, oh Doc, kapag may gumalaw ng ngipin ko, gugulpihin ko. Isang araw nagsubmit si Juan ng blank paper sa art teacher niya. Sabi ng teacher, Juan, bakit blank ang work mo? Sabi ni Juan, ha? Nag-drawing po ako ng baka at damo. Sabi ng teacher, tiningnan ulit ang papel. Nasaan ang damo dito? Sabi ni Juan, ubos na po. Kinain ng baka. Sabi ng teacher, kamot sa ulo. Nasaan yung baka dito? Sabi ni Juan, ano pa gagawin ng baka dyan?
Eh wala nang damo. Siyempre umalis na po. Isang araw ang parrot ay sumigaw sa tatlong madre. Sabi ng parrot blue, black, red. Ang mga madre ay nagtataka dahil ang mga kulay na binanggit ng parrot ay kulay ng panty nila. Kinabukasan ang parrot ay sumigaw na naman yellow, white, green. Ang mga madre ay nagtataka ulit dahil iyon din ang mga kulay ng mga panty nila. Kinabukasan gustong maisahan ng mga madre ang parrot, kaya hindi sila nagsuot ng panty. Ang parrot ay sumigaw na naman may kulot, may balbon, may kalbo. Pag ang soft drinks po, shinake nyo, inalog nyo, pagkatapos bubuksan mo, ano pong mangyayari? Sasabog po, mga ngalat. Pero pag ang isang soft drinks, naalog yan, na-shake yan, paano mo bubuksan na hindi ito sasabog? Kailangan mo siyang pabayaan lang. Maghintay ka, pabayaan mong bumaba yung acid. At konting panahon, buksan mo, hindi na sasabog yan, hindi na mangangalat. Kailangan po tayong matuto sa soft drinks. May tinuturo ang soft drinks sa atin. Na minsan ang buhay, napakarami po niyang paraan para tayo ay i-shake, alugin. Magpapadala ang buhay sa atin ng mga taong maninira sa atin. Mga taong naninira ng ating kapayapaan. Napakabuti naman ng iyong ginagawa. Meron pa silang masasabing masama. That is how life shakes you. Napakaayos ng iyong pagtatrabaho, aalisin ka. Napakaganda ng iyong negosyo, malulugi ka. That is how life shakes you. Napakaganda ng iyong pangangatawan. Wala ka naman nararamdaman. Bigla-bigla, makikita, may sakit ka. Yung mahal mo sa buhay, hindi mo in-expect. Bigla-bigla mawawala. Yan yung pag-aalog ng buhay sa iyo. But you will only be defeated. You will only be wasted. You will only be affected if you open your mouth. Pagkatapos kang inalog ng buhay, huwag mong bubuksan yung bibig mo. Dahil siguradong kamukha ng soft drinks, sasabog ka, magkakalat ka, at makakasama ito sa iyo lalo. Pabayaan mo lang, tumahimik ka, magdasal ka, magtiwala ka sa Diyos. Yan yung aso guys, kumakain ng balot. Yan siya guys, yan siya, kumakain siya ng balot. Yapi! Diba, kumakain siya ng balot. Bago ako magtapos, shoutout ko muna ang mga nag-share ng video ko na sina Ding, Mervin, Ligaya Amira, Marlon, Clifford, Ian J, Boss Ray, Rodan, Mark Paul, Sunshine, Romal, Remy, Luis, Marky, Pio, Darwin, Alfredo, Glory, Hercules, David, Fel, at Larry. Share nyo rin ang video ko at kayo na ang susunod kong shoutout. Ito ang pinali, nag-yelo na po. Yan, nabuksan din sa wakas.